Isang mapagpalang mahal po sa ating lahat. Muli, salamat sa Diyos sapagkat taglay natin ang buhay at kalakasan hanggang sa mga oras po na ito. Ako po ang natasan na umawak ng Bible study ngayong umaga sapagkat siguro ito yung paraan ng aming mentor na para kami po ay mapanday ng maayos. At salamat sa Diyos sapagkat narito tayo nakikiisa sa isang gawain na pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos na may hawak ng ating mga buhay. So sa umaga kong ito ay sinantabi ko yung aking paksa na 5 major subjects sapagkat mayroong katanungan yung isa nating kapatid na nahirapan ako sagutin. Pero sana ay sa pagtalakay ko ng paksa na ito ay masagot po ang kanyang katanungan. Dahil bilang bagong usbong na mga ngaral ay isa yon sa pinakamahirap na aming hinaharap yung sa question and answer kasi minsan wala sa topic namin. Yun yung tinatawag na napakahirap sa mga bagong mga ngaral. So, naniniwala ako na gagabayan po ako ng Diyos sa pagsagot sa lahat ng mga tanong. So, sa bagong ito, pasukin natin yung isang tanong na galit. So, nung nakaraan po, siguro last few years, last month or nakaraan buwan pa, ay tinalaki ko po ito. Pero hindi siya ganun ka masalimot yung aking pagkatalakay. So, ano ba ang galit? Ano po? Kung ating mapapansin, nag-search po ako sa Google, ang sabi ko ay ganito. Ang puot, ngit-ngit o galit ay isang damdamin na sanhi ng alitan ng isang tao sa iba. Maaari ding bunga ng inggit sa isang tao na lubhang kinatutuyaan. Naiipon ang damdamin ito sa kaibuturan ng ating puso. So, kung panatilihin natin na nandito sa ating puso ay tumitira ito dito sa ating kaibuturan ng ating puso. Ang sabi sa pangalawa, ang pagkagalit o galit ay isang emosyon na may matinding sama ng loob at ang pag-ayaw sa isang bagay o sa tao. Ito ay dahilan ng sakit sa ibang tao maging sayo o sa ng magandang bagay. So nag-research muna ako kung ano-ano yung uri ng galit. Ang sabi ng Google, galit sa pamilya. Una yan, common na nangyayari po yan. Galit sa magulang, galit sa anak, galit sa asawa, sa kapatid. Lahat po yan patungkol sa kapwa, yung number 1. Galit sa pera, hindi ko alam bakit ito yung nilagay ng Google dito. Sinama ko na siguro, dahil after ng sahod natin, kadalasan po kasi yan sa mga katrabaho ko, dati sa Carmona po ako, after ng sahod, naubos na agad yung pera. Siguro gustong-gusto nilang kumita ng pera, pero bakit ganon? Hindi sila kumikita ng pera. Galit sa mundo. Yung galit sa mundo, kasi minsan nararanasan ng mga tao na bakit parang puro pagsubok na lang dumadaan sa aking buhay? Bakit puro problema na lang dumadaan sa aking buhay? Kaya nagagalit sila sa mundo. Ganon din, nagagalit, sinisisi na nila yung Diyos. Pati sa Diyos nagagalit na sila. Alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay, minsan, dumarating yung mga trahedya. Pero, yung pangyayari na yun pala yung magdadala sa atin sa tagumpay. O magdadala sa atin sa tinatawag na yung success sa buhay. Dumadating yung pagsubok sa ating buhay na yung kumbaga pinapadala sa iyo ng Diyos. Yung isang bagay na mahirap kung talagang tunay kang naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Yan. Yung level ng galit, pagpag-aralan natin, nasabi ito, galit na galit, inis, sama ng loob. Kung sa English, enraged, indignant, outraged, infuriated, anger, mad, furious. Lahat ng yan, anuman ang nasa iyo ngayon, o anumang parte ng galit na nasa iyo ngayon, still galit pa rin po yan. Lahat yan pasok sa salitang ito.
galit siya. Kaya, kung papasok tayo doon sa tinatawag ng Bible, ang sabi dito, kahit anong level po ng galit na yan sa atin, ang sabi dito, pinapaalis po ito ng Diyos. Ang sabi nga doon sa Matthew 1:8-1:4, kung hindi tayo magsitulad sa isang bata, ay hindi tayo magmamana ng kaharian ng langit. Ano yung connection nito dito sa ating paksa? Dahil ang isang ugali ng isang bata, galit ngayon, mamaya wala na. Basahin natin yung sinasabi sa Matthew, chapter 18, verse 1 hanggang 4. Nang oras na iyon, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Wika ng mga alagad. At pinalapit niya sa kaniya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan, ay hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Sabi sa 4, sino nang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So, ano yun? Ang nakalagay dyan, dahil ang isang ugali na isang bata, kung galit ka ngayon, maya-maya, mawawala yung galit. Kaya sinabi doon sa Ephesians 4:26 na huwag lumubog ang araw sa ating galit. Kailangan natin magpatawad? Yes po. Mahirap gawin to dahil kumbaga sa dami ng kasalanan na ginawa sa iyo ng tao, ganun-ganun na lang natin patatawarin. Ito yung sinabi dito sa Matthew 16:24 na araw-araw nagpapasa ng krus ang isang Kristiyano. So mahirap pala maging Kristiyano? Tama po, mahirap dahil ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ito yung tinitingnan nating buhay. Ang tinitingnan nating buhay ay yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa, tayo kahabag-habag. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ang mga tao na lalong kahabag-habag. Dahil nga, ang mas tinitingnan natin yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagtitiis. Kaya tayo naghihirap. Baka sabihin ng iba, hindi na ako maging Kristiyano. Hindi po. Ang sabi ng Diyos, Mark, lagi ko pong nilalagay yan, 16:16, kailangan natin sumunod at maniwala sa Diyos at sumampalataya. Dahil dito nga po sa mundong ito, ang pinakamatagal nating pag-stay dito is nasa 50 years, 70, 60, yung iba 30, nawawala na. Kaya tayo nagpapakahirap na sumunod sa Diyos dahil ito yung ating gustong pangunin. Yung salvation. Wala nang ibang halaga yung buhay, kundi sumunod at matakot sa Diyos. Mamaya po mababasa natin yan. Isa yun sa kasama sa pagtitiisa natin. Dahil tayo nga po, bilang mga Kristiyano ay nagpapabanal tayo. Ayon sa 1 Peter 1:15, ang sabi po ay ganito, palagi ko pong binabasa ito. 1 Peter chapter 1 verse 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Nasabi po dito, kapag nagtatanim tayo ng galit, hindi po tayo nagpapakabanal, nagpa-practice. Iba yung pinapractice natin. Subukan natin i-practice yung pagpapatawa o yung kababaan, pagkumbaba.